Yung asawa niyo, dali natin sa morgue. Sandali! Sandali! Sino dadali na asawa ko? Ma'am, dito po sa morgue. Ha? Paano siya dadalhin doon? Hindi siya patay! Napagutusan lang naman po kami eh. Diniklara na po ni Doc na clinically dead po ang asawa niyo. Eh, hindi nga patay ang asawa ko eh! Tinan mo nga! Mainit pa siya, oh! Kaya hindi mo siya pwedeng dalhin doon! Wala na pong Sige! sign na nakita po sa kanya. Isang tulak mo pa! Ikaw papatay doon! Doc, Gumising ka na kasi. Alam mo, buhay ka pa. Gumising ka pa. Kayo po ba ang kapamilya na disgrasya? Ano po ang nangyari? Yung nurse nyo, ipapasok ang asawa ko sa morgue. Hindi pa siya patay, Dok. Hindi pa siya patay. Nararamdaman ko, Dok. Buhay pa ang asawa ko. Kaya tingnan niyo siya ulit, Dok. Nang mamakawa ko. Tingnan niyo ulit. Sabi nga po sa akin ng mga nurse na dead on arrival na po ang asawa niyo. Kaya dapat lang po siyang idiretso sa ward. Hindi mo siya patay. Naiintindihan niyo ba? Tingnan niyo siya ulit. Mrs. Natatandaan niyo pa po ba kung anong oras kayo na-aksidente? Wala na siya, Tipulo. Sorry po. Mrs. Buhay po ang asawa niyo. Buhay po siya. Sa tinamong malubhang sugat ni Mang Norberto sa ulo at buong katawan, hindi nga malayong maideklara siyang dead on arrival. Kaya isang milagrong may tuturing ang kanyang pagkabuhay. Pero hanggang saan magiging mabait dahil sa kanya? Kamusta po, Mrs.? Check lang po natin si Sir, ha? Dok, bakit ganun? Buhay ang asawa ko pero para saan lang tong bulay? Dahil nasa coma nga po ang mister niyo, Mrs. Kailan po siya ganyan, Dok? Kailan po mahinig sa asawa ko? Wala pong makapagsasabi, Mrs. Kung minsan, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, wala pong makapagsasabi kung kailan po siya magigising. Kaya nga bang Patay. Nararamdaman ko, Dok. Buhay pang asawa ko. Mrs. Buhay po ang asawa niyo. Buhay po siya. hindi iniwan ni Michelle ang asawa